Ang Russian Sleep Experiment ay isang kwento na umikot sa isang controversial na eksperimento na idinaos ng mga siyentipiko sa Rusya noong dekada 40. Sa ilalim ng maselang eksperimento sa Rusya, isang grupo ng mga mananaliksik ang nagpasya na subukan ang mga limitasyon ng tao sa pamamagitan ng isang mapanganib na proseso. Ang eksperimento na ito ay inilathala bilang isang controversial na bahagi ng kasaysayan. Sa isang sikat na universidad sa Moscow, isang pangkat ng siyentipiko ang nagsimula ng isang eksperimento na may layuning masubok ang kakayahan ng tao na magtagal ng ilang linggong hindi pagtulog. Sa loob ng isang nakakondisyon na silid, 4 na buhay na mga bihag ng digmaan ang pinili bilang mga test subject ng eksperimento. Sila ay sina Ivan, Nikolai, Mikhail, at Anatoly, 4 na dating sundalo na nagpakita ng mataas na antas ng pagtitiis at disiplina sa kanilang military record. Inilagay sila sa isang selyadong silid ng walang bintana at isang mahinang ilaw ng fluorescent ang nagbibigay liwanag sa kanila, kung saan sila ay pinatulog sa pamamagitan ng isang experimental na gas na nagpapanatili sa kanila, nagising ng walang pagtulog sa loob ng 30 araw. Nagsimula ang eksperimento ng mahigpit na monitoring ang bawat kilos ng mga bihag. Sa unang mga araw, ang mga subject ay nagpapakita ng normal na pag-uugali. Nagkakaroon ng mga simpleng pag-uusap at paglalaro ng baraha upang mapanatili ang kanilang isipan. Sila din ay kinakausap ng mga researchers na salamin lamang ang pagitan sa kanila. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, ang kanilang mga pag-uugali ay unti-unting nagbago. Lumalim ang kanilang pagkabalisa at nawawalan sila ng interes sa labas na mundo. Sa ika-5 araw, nagsimulang magpakita ng mga palatandaan ng pagkabalisa at pagkabaliw ang mga bilanggo. Nagumpisa silang magwala at sumigaw ng walang rason. Si Nikolai ay unang nagdanas ng pagkabaliw, sumisigaw ng walang tigil, hanggang sa kanyang mga boses ay nawala na. Si Ivan naman ay nawalan ng katinuan, nagwawala at nagpapakita ng mga pag-ugaling hindi na pangkaraniwan. Nawalan na ng interes sa anumang pakikipag-ugnayan sa labas ng eksperimento. Sa ika-7 araw, naganap ang pangyayari na nagbunsod sa mga researcher na pumunta sa selyadong silid. Si Mikhail ay bigla na lang nagtangkang manakit ng sarili, sinubukang sumugod sa mga kapwa bilanggo, ngunit walang nagawang laban. Si Anatoly naman ay nakatulala lamang sa kisam, hindi nagkukwenta ng anuman. Sa ika-2 linggo, ang kalagayan ng mga subject ay lalong nagbigay banta. Si Nikolai ay nagtangkang manakit ng kanyang sarili, gamit ang isang piraso ng kanyang kumot, habang si Ivan ay nagwawala na sa pagsasalita sa sarili. Si Mikhail ay biglang nagkaroon ng mga kakaibang palatandaan ng pisikal na pagkasira, tulad ng pangangatal ng mga kamay at pagkalat ng dugo sa ilalim ng kanyang kuko. Ang mga researchers ay hindi makapaniwala sa mga nakikita nila. Nang buksan ang selyadong silid, ang 4 na natitirang bilanggo ay nagwawala at tumatanggi na lumabas. Kakaiba ang lakas at tibay na ipinapakita nila, na hindi pangkaraniwan para sa mga tao na inaantok. Sa kabila ng mga ebidensya ng pagkasira, ang mga siyentipiko ay nagpatuloy sa kanilang pagmamanman, nagmamasid ng mga reaksyon ng mga subject na tila walang anumang damdamin ng awa. Sa ika-20 araw, naganap ang pinakamatinding pangyayari ng eksperimento. Sa kalagitnaan ng gabi, si Nikolai ay biglang nagwawala, sinasabing sinugatan ang sarili gamit ang kanyang kumot bago siya napigilan ng mga siyentipiko. Si Ivan naman ay tuluyan ng nawalan ng katinuan, nagsisigaw at nagwawala ng walang tigil, hanggang sa tuluyang bumagsak at namatay. Si Mikhail at Anatoly ay natagpuang patay na rin sa kanilang mga higaan, ngunit walang malinaw na dahilan kung bakit. Matapos ang insidente, ang mga ebidensya ng kakaibang pangyayari at ang mga nasaksihan ng mga researcher ay pinanatili ngunit tinatangka nilang itago ang detalye mula sa publiko. Agad na ipinagbawal ang eksperimento. Ang mga siyentipiko at mga opisyal ng gobyerno ay pilit na tinago ang mga pangyayaring naganap, nangangamba sa implikasyon ng kanilang mga gawa. Sa kabila ng mga naglalabasang bersyon ng kwento, nagpapatuloy pa rin ang misteryo sa likod ng Russian Sleep Experiment. Ang mga tanong tungkol sa kung ano ang tunay na nangyari at kung bakit naganap ang mga pagbabago sa mga subject ay nananatiling walang kasagutan. Gayunpaman, ang eksperimento ay nananatiling isang makabuluhang bahagi ng kasaysayan ng psychophysiology at ng tao pag-aral nito. Nagbibigay ng aral sa mga panganib ng labis na pagtulog at ang mga etikal na hamon ng mga eksperimento sa tao. Sa huli,
ang Russian sleep experiment ay nananatiling isang misteryo. Ang mga detalye nito ay nakakatutok sa mga diskusyon tungkol sa etika ng mga eksperimento sa mga tao at sa mga panganib na may dudulot nito. Hanggang sa susunod mga ka-Dark Tales, huwag kalimutang mag-like, subscribe at click the notification bell. Maraming salamat!